What's up guys? Welcome back sa aking channel, Cruel Tax and Accounting Tutorial. Musta naman kayo? Pasensya na kayo, medyo matagal tayong nakapag-upload ng bago, no? Medyo naging busy lang tayo yung linggo na to. Pero sigurado naman ako ay sulit ang paghihintay ninyo kasi maganda yung pag-uusapan natin ngayon. Sa last part ng Corporate Income Taxation, ang focus natin is yung tinatawag nating Regular Corporate Income Tax or RCIT at yung tinatawag pa natin Minimum Corporate Income Tax or MCIT. Medyo mahaba yung video natin ngayon pero hinihimo ko kayo na tapusin nyo hanggang dulo kasi nga merong kasama ditong mga computations. Ibig sabihin, meron tayong mga illustrations ngayon kaya pagtsagaan ninyo. At kung may mga tanong pa kayo, mag-comment lang kayo. Pero sana marami kayong matutunan. Welcome sa last part ng Corporate Income Taxation. In this video, I'll be discussing the taxability of regular domestic corporations. Pero disclaimer lang muna, no? Di naman natin maiko-cover lahat-lahat dito. Pero yung mga most relevant topics sa regular domestic corporations ay mako-cover naman natin, kaya huwag kayong mag-alala. Okay. As usual, bago natin simulan ang ating discussion, let me share another quote from Jim Rohn. Ang sabi niya, if you don't design your own life plan, chances are you'll fall into someone else's plan. And guess what they have planned for you? Not much. Isa lang naman ang gustong sabihin dito ni Jim Rohn. Huwag mong iasa sa iba ang pangarap mo or ang buhay mo. Bakit? Kasi wala silang masyadong plano para sa'yo. Pero ikaw, unlimited ang pwede mong maiplano para sa sarili mo. Okay? Going to our objectives. At the end of this video, you must, number 1, have a reasonable knowledge in the tax schemes applicable to regular domestic corporations. Mas madali ito ng konti. Number 2, be able to identify which among the regular corporate income tax or RCIT or minimum corporate income tax MCIT applies in a given taxable year and compute the related tax due. So, meron tayong mga computation dito sa ating discussion. Abangan nyo yan. Then, number 3, be able to determine the appropriate PIR form used in filing the income tax return of regular domestic corporations. Okay. So, after nating malaman ko ano yung exempt at kung ano yung special domestic corporation, nanatili pa rin sa isip natin, ano nga ba ang isang regular domestic corporation? Ano nga ba? Okay. A regular domestic corporation is, it is not an exempt domestic corporation. And it is not a special corporation. Sa madaling salita, lahat ng hindi exempt at lahat ng hindi special ay regular domestic corporation. These are the corporations that pay the regular or normal corporate income tax of 30%. O, di ba? Madali na maintindihan. Hindi exempted, hindi special. Ano yon? Regular domestic corporation. At nagbabayad ng regular or normal income tax. Okay. Pag-usapan naman natin yung taxability ng isang regular domestic corporation. Okay. Ang isang regular domestic corporation generally subject yan doon sa tinatawag nating RCIT or regular corporate income tax na 30% of taxable income. Kumbaga, ito yung default tax scheme ng isang regular domestic corporation. Bakit natin sinabing default? Kasi nga, meron pang isang option itong regular domestic corporation. Ano yon? Yung tinatawag nating GIT or gross income tax na 15% of gross income. Papaalala ko lang, ito ay optional. Pero, hindi basta-basta napipili yan. May mga requirement yan bago mapili. Kasi kung mapapansin mo, mas pababa yung rate niya. 15%. Okay. Ngayon, halimbawa, hindi naman pinili ni corporation na ma-tax siya based on gross income. Ibig sabihin, ang taxation niya is
regular taxation or regular corporate income tax. Ngayon, pag naka-default tax scheme tayo, may additional provision dyan. Ang isang regular domestic corporation ay subject din dun sa tinatawag na MCIT or minimum corporate income tax na 2% of gross income. So, napapansin mo, nakalagay dito, or. Ibig sabihin, itong regular domestic corporation natin, ang dapat niyang bayaran is either RCIT or MCIT, whichever is higher. So, mamaya pag-uusapan pa natin yan at kukumpitin natin yung MCIT na yan tsaka yung RCIT na yan. So, ang tanda mo lang muna ngayon, whichever is higher. Okay. So, trivia lang. Kailan ba nagsimula yung 30% corporate income tax rate? Kailan ba naging effective yan? Okay. So, naging effective yan starting January 1, 2009 at mababasa mo yan sa Section 27A of our tax code at makikita mo kung i-explore mo pa, ito ay nangyari based on the amendment made by Republic Act 9337. Okay? Ngayon, ang isang regular domestic corporation, minsan nasa-subject din siya dun sa tinatawag nating IAET or Improperly Accumulated Earnings Tax. Mababasa mo yan sa Section 29 ng ating tax code. Ngayon, ano ba itong IAET na to? Actually, ito ay isang penalty tax. Kumbaga, kaya may penalty o kaya penalty tax ang tawag kasi may nagawang mali si corporation. Ano yun? So, bilang overview, ang pagkakamaling ginawa niya, hindi siya nag-declare ng dividend. Ibig sabihin, hindi niya ipinamigay ang dividend sa mga shareholder, inipon lang ng inipon. Pero hindi kasalanan ni corporation yun kasi ang nag-decide rin naman nun ay mga shareholder. Ngayon, bakit ba ayaw ideklara ni corpo o ayaw ipadeklara ng mga shareholder yung dividend? Kasi nga, pag nakatanggap ng dividend ng isang shareholder, meron tax yun na 10%. Kumbaga, iniiwasan nilang ma-tax yung income na marireceive nila ng 10%. Pero syempre, hindi papatalo ang Department of Finance natin tsaka itong BIR natin. Kaya naisipan nilang isama sa batas yung Improperly Accumulated Earnings Tax. May computation yan, pero probably didiscuss na natin yan in a separate video. Okay? Next. Ngayon, paano nga ba ang taxation ng isang regular domestic corporation? Ano nga ba yung tinatawag nating RCIT? Pag sinabing sa RCIT, ibig sabihin yan, ang tax rate na babayaran ng isang corporation, yung normal na tinatawag, yung regular na tinatawag, is 30%. Anong basis? 30% of taxable income from all sources. Ibig sabihin, worldwide, yung lahat ng kinita niya dito sa Pilipinas at lahat ng kikitain niya or kinita niya from abroad. So, ganyan ang taxation ng isang domestic corporation. Okay? Ngayon, taxable income. Okay? Minsan, sa mga problem, makikita mo net income. So, generally, okay naman, magkamukha yung net income, taxable income, multiply natin sa 30%. Pero pakitandaan natin na minsan o kaya hindi laging equal yung net income at taxable income. Tama? O napag-aralan niya na yun. Sa paggawa kasi ng financial statement, ang ginagamit natin is yung accounting standards. Yung PFRS kung tawagin natin. Sa paggawa naman ng tax returns, ang ginagamit natin ay tax code. At sa tax code natin, iba ang ruling minsan sa pag-recognize ng revenue at expenses. In another topic, discuss natin yung mga rules na yan sa tax code. Diba? Yung regarding revenue recognition, tsaka yung sa expense recognition, sa FS at sa income tax return. Pero, sa madaling salita, ang regular corporate income tax is 30% of taxable income. Okay?
At yun nga, ang tawag dyan din ay normal income tax or NIT. Okay. Simulan na natin. Illustration 1. Basic lang muna tayo. Okay. Ang tanong dito is, how much is the income tax due for each taxable year? Tandaan nyo, pag nagsasagot kayo ng problem, ang titingnan nyo muna is yung requirement o kaya yung question. So, ang question natin, how much is the income tax due for each first taxable year? Basahin natin. Corporation in its first year of operation generated the following results. Meron siyang gross income na 600,000, business expenses na 350,000, at ang kanyang net income is 250,000. Okay, sana ganito na lang lahat ng problem, ano? Madali-dali. So, dito sa problem natin, wala masyado nakalagay. So, we can safely assume na yung net income is equal to taxable income. Kaya, ang sagot dito sa problem na to is simply yung taxable income or yung net income times 30%. Ang ating income tax due or income tax payable is 75,000. Okay. Ulit lang ulit, taxable income is equal to taxable revenues less allowable deduction. So, ganyan kasi mga terminology natin sa taxation. Pero, sa mga makikita natin sa problem, pwedeng simply as gross income less business expenses or operating expenses, tapos net income. So, probably, minsan, yun din ang tinutukoy niya. Kagaya dito sa problem natin. Okay. Ngayon, quick review lang tayo. Paano nga ba kumpitin yung gross income? Baka kasi nakalimutan na natin. Mahalaga ito sa mga topic natin. Ngayon, paano nga ba? Okay, para sa isang merchandising or manufacturing business, ganito kasimple lang pag-compute ng gross income. Kailangan mo ang net sales less cost of sales, then you'll have your gross income. May mga rules tayo paano kino-compute ang net sales at paano kino-compute ang cost of sales. Ngayon, paano naman sa isang service business? Dahil hindi naman siya nagbebenta, no? So, ang tawag doon sa kanyang revenue is net receipts less cost of service, then you have your gross income. Okay. Tuloy natin. Illustration 2 naman tayo. Okay. Ganun pa din ang tanong. Annual income tax due, ha? So, tandaan nyo na agad yun. Pero this time, ganito ang scenario. A corporation in its first year of operation generated the following results. Meron siyang gross income. Kaya lang, ang bago rito, meron siyang income from abroad. Gaya nito, meron siyang 500,000 gross income from abroad. May ginastos siyang 200,000. And ang net income niya from abroad amounted to 300,000. Assuming, kinonvert na nga natin sa peso. Tanong, magkano ang kanyang income tax? Okay. So, ang sagot, 550,000 times 30%, 165,000. Quick reminder lang, a domestic corporation is taxable on worldwide income. Ibig sabihin, yung income dito at income sa abroad ay taxable. Okay? Kasi nga, isa siyang domestic corporation. Okay? Ngayon, tuloy natin. Madali pa rin yung problem, ano? Isa pa. This time, ang scenario, a domestic corporation is in its third year of operation generated the following results. Meron siyang net income na 550, nadami na. Interest income on bank deposits 100,000, royalties 50,000, gain on sale of shares over the counter 45,000. Ang tanong pa rin, how much is the annual income tax due? Okay. Magkano nga ba? Kumbaga dito may mga nahalong ibang items, no? Yung interest income, royalties, and gain on sale of shares. Tanong, magkano nga ba yung
regular corporate income tax. At kasali ba lahat yan o hindi? Okay? Sagutin natin. The answer is 550. Ito yung net income. Kung natanda mo, times 30%, income tax payable is 165,000. Baka nagtataka ngayon, bakit hindi isinama yung mga ibang items? Anong treatment doon? Di ba income din naman yung mga yon? Okay, tama ka naman dyan. Kaya sagutin natin, ano nga ba ang treatment doon sa ibang items? Yung interest on bank deposits, royalties, tsaka yung capital gain. Okay? Ito ang treatment nun. Yung interest income on bank deposit, ito ay subject dun sa tinatawag na final tax. Ayan, meron topic na final tax. Kailangan basahin mo muna yon para maintindihan mo ano yung tinatawag na final tax. Ganon din yung royalties. Ito ay isang final tax. At pag sinabi natin ang isang income ay na-subject sa final tax, ibig sabihin, yung income na yan, yung interest at royalties, ang tawag dyan ay mga passive income, hindi regular income. Kaya ibang taxation niya. Although income tax din yan, pero ito ay final tax. Okay. Yun namang gain on sale of shares over the counter or directly to buyer, yan ay subject dun sa tinatawag nating capital gains tax. Okay? Kumbaga, ang konsepto nito, hindi rin siya isang regular income dahil doon, hindi dapat siya i-charge ng regular tax rate. Ngayon, CBI, yung ating tax code, hindi pa naman papalusutin yung mga ganitong income. May taxation din sila. Final tax o kaya capital gains tax. Doon lang naman napupunta sa regular taxation, final taxation, or capital gains taxation, yung income natin. Okay? Pero pakitandaan mo kung bakit hindi natin isinama, kasi nga na-tax na itong mga to, at yung tax na to ay considered full payment of tax, kaya hindi na dapat ito sama dun sa tinatawag na income tax return. Kagaya nun sa kinumpute natin, hindi na siya isinama sa pag-compute ng RCIT. Okay. Sige sir, sabi mo, madali-dali pa rin yan. Pwede po bang isa pa? Okay, di isa pa. This time, gawin natin quarterly. Okay? Kasi ito naman talaga yung totoo. Kumbaga, ito yung reality. Ang pagbabayad talaga ng income tax, mapa-individual man yan or corporate, ay quarterly. Kumbaga, ang remittance niyan is quarterly. Ang pagpapasa ng tax return is quarterly. Okay? Kaya ito yung gagawin natin. Okay? So, let us try to solve this problem. Ano ba nakalagay? A domestic corporation in its third year of operation. So, ang tanong quarterly tax due and payable. How much is the quarterly / annual income tax due and payable? So, nagbigay siya ng 4 na quarters. Quarter 1, 2, 3, and 4. At pakitandaan mo na rin, ay nasa kanyang third year of operation. So, same data, same information, sales, cost of sales, gross income, expenses, net income. So, ang net income is 225, 240, 285, and 330,000. Okay, so ang gagawin natin, kukumpitin natin quarterly. Magkano ba ibabayad natin kay BIR? O magkano ba tax due and payable? Maaari kasi minsan yung tax due mo, that is not the amount of payable. Okay, so punta tayo sa ating computation. Okay, so mag-Excel muna tayo ngayon. So I assume kayo ay marunong sa Excel. Ngayon, inilipat ko lang dito yung nasa problem kanina. So ito yan, quarter 1, 2, 3, and 4. Net income, ayan. So lahat ng data nilipat ko lang para pag nakalimutan natin, madali natin mababalikan. So, magkano nga ba ang tax due dito? Quarter 2, quarter 3, quarter 4. Okay. So, ganito lang isosolve yan. Okay. So, tanggalin ko muna lahat ng data para masundan mo kung paano natin i-compute yan.
Okay. Ngayon, ang dami mong nakikita, tama? Yung schedule 2, number 1 hanggang 13. So, bakit ganito yung ayos ng ating computation? Okay. So, ipakita ko lang muna. Balikan muna natin yung BIR Form 1702. Yung ginagamit natin sa pag-file ng tax return pag quarterly. Para ma-appreciate mo kung bakit ganun yung ginawa nating presentation sa ating computation. Okay. So, ito yung BIR Form 1702Q. Ito yung bago, January 2018 version. Page 1. Pero, hindi naman nandito yung kailangan natin. Saka na natin pag-aaralan to kung paano ipilapan yan. Okay. So, lalampasan ko muna itong mga part na to. Okay. Sa part 2, page 1 pa rin yan. Ito yung title is Total Tax Payable. Hindi pa rin niya yung kukuhanin natin. Although dyan naman ay pinapresent yung pinaka amount payable. Okay? Pero para ma-appreciate nyo na rin kung paano nga ba fill upan yung ilan sa mga parts nito. Kumbaga may advance na tayo, no? Kasabay na i-compute na rin natin yung quarterly income tax. Sa page 2 ng 1702Q, ito yung part 4 kung tawagin, schedules. Merong schedule 1 para sa exempt tsaka special. So, hindi naman tayo exempt, hindi naman tayo special. Kaya hanapin natin yung para sa regular. Ayan. Ito na. Ito na. Ito na. Yan. So, nakikita mo, schedule 2, declaration this quarter, regular, normal rate. So, generally, dito nilito yung mga data natin. Yan yung mga information. Meron tayong sales, receipts, revenues, o kaya fees. Less, cost of sales. Tapos sa baba, income tax due. Okay, so hanggang 13. So itong part na to, kinuha natin to. Ginaya natin sa Excel. Para rin alam mo sa actual kung saan ba siya nilalagay na portion dito sa ating schedule. Okay? So, sana maliwanag sa atin kung bakit ganun yung ating presentation. So, balik tayo sa Excel natin. Okay. Okay. So, ang first line item natin is sales, receipts, revenues, or fees. So, para sa atin, sales tayo, no? Yung sales. Sales ng quarter 1, 2, 3, and 4. So, given lang naman yun, tama? Item number 2, less cost of sales o kaya cost of service kung service business yan. So quarter 1, 2, 3, 4. So ang gagawin natin, itong mga information dun sa ating problem, ililipat lang muna natin dun sa applicable. Sales siya, cost of sales. Actually nandito na yan. Highlight natin. Diba? Sa first quarter muna tayo. Ang ating sales siya, cost of sales ay ayan. Ngayon, item number 3, gross income from operation or simply gross income. Para makompute yan, ang sabi, item 1 less item 2. So, pag maminusin lang natin yung dalawang nauna. So, ang ating gross income, given din naman to. Pinakita ko lang kung sakaling wala, no? 525,000. Ngayon, item number 4, mag-add ka daw ng non-operating and other taxable income. Wala naman tayo sa problem nun sa ngayon. Why? Ito lang ang given sa problem natin. Yan lang. Okay. So, wala pa tayo nun. Pero kung sakaling meron, i-add mo dito yan. So, okay. At dahil wala siyang non-operating and other taxable income, bring down 525,000 bilang ating total gross income. Yan. So, 500,000. Ngayon, ang kasunod na item is mag-less ka doon ng deduction. Yung deduction, yan lang din yung tinatawag natin mga business expenses. So, sa ating illustration, ito ay 300,000. Tapos, item number 7 ang sabi, item 5 less item 6. So, 5 minus 6. So, 525,000 less 300. Obviously, that's 225,000. And then, item number 8, ano na rin natin, kasi nandito na add mo daw yung taxable income from previous quarter. Dahil quarter 1 ka pa lang, yung previous quarter ay hindi nakasali sa atin yun. Wala. Simula pa lang yan, so wala muna tayong data dyan. Therefore, we have to bring down
225,000. Ang tawag natin doon, that's our total taxable income to date. 225. And then, applicable income tax rate daw, syempre, that's 30%. To 25,000 times 30%, definitely that is 67,500. So, ito na yung sagot natin sa una. Ating income tax due for quarter 1 is 67,500. Ngayon, item 12, di muna natin papansinin kasi hindi pa natin na-discuss yan at hindi naman niya kasama dito sa ngayon. So, wala yan. So, bring down 67,500. Okay. Ngayon, dinuktungan ko na yung, di ba, kinuha natin yung hanggang part 13 or number 13. Dinuktungan ko na para may discuss natin mabuti yung mga kasunod pa nating quarters. So, ang sabi, pag na-compute mo na income tax due mo, let's say dito sa problem, quarter 1, 67,500, i-less mo daw yung mga tax payments for the previous quarters. Wala ang previous quarter, so wala tayong ilalagay dito. Okay, so mamaya makikita natin yan. Ang ating income tax payable or income tax still due ay 67,500 for quarter number 1. 67,500. Okay. Di ba madali-dali lang, no? Parang ano lang eh. Net income or taxable income times 30%. Okay. Ngayon, doon tayo sa second quarter. Sa second quarter, i-plot na din natin yung same data. I-plot na nga natin lahat ng sales and cost of sales ng lahat ng quarters. Tapos, minus lang naman lahat yan. So, i-minus na natin. Okay. So, ito na yung ating mga gross income. 560, 665, 770,000. Okay. Ngayon, dahil wala ulit tayong non-operating income, so, pakapalang natin yung 560,000 less deductions. Based on our problem, ang mga business expenses doon ay 320,000. Okay, so 560 less 320, that's 240,000. Anong tawag natin doon? Taxable income for this quarter or taxable income in quarter 2. Kaya lang yung number 8, ito yun. Yan. Mapapansin mo, taxable income from previous quarter. Kaya ano ba ang previous ng quarter 2? Eh di quarter 1. Ang sabi, taxable income daw ng previous quarter. So, hanapin natin. Ano ba taxable income ng previous quarter? Okay, so 225,000. Diba? So, yun ang ilalagay natin dito. I-add natin sa taxable income this quarter yung taxable income from previous quarter. Okay. Ganun yun. And then, ang total niyan is 465,000. So, 240 plus 125, that's 465. Yan na yung ating total taxable income to date. So, kung pansin nyo, to date. Ibig sabihin, cumulative binaging data, no? Taxable income ng current quarter, in-add yung taxable income ng previous quarter. So, 465, ang tax rate natin is 30%. Ang ating dapat bayaran ay 139,500. Okay. Ngayon, baba tayo. Quarter 2 pinag-usapan natin, ha. Wala tayong MCIT pa sa ngayon. So, yan. Income tax due is also 139,500. Ngayon, yung idinuktong natin, ang sabi doon, less payments. So, magbawas tayo ng mga bayad na. Kasi nga, itong 139,500, ito ay cumulative. Ibig sabihin, kasama yung first quarter dyan. At dahil kasama na yan, nung itinax itong 139,500, nakasama na dun dapat yung tax nung nakaraan. Tama? Ano gagawin natin doon? Bayad na yun eh. Bawas natin. Okay? So, from first quarter, meron tayong tax payment na naganap. Magkano yun? That's 67,500. Okay? Wala pang pan-second, wala pang pan-third. So, 139,500. Highlight nga natin. Less 67,500. That would be 72,000. Check nga natin yung formula. Okay. So, tama lang. Minus 72,000.
So, pag pinag-add natin yan, dalawa na yan. Halimbawa, sana nakikita mo, malamang hindi. Pag pinag-add mo yan, magulat ka sa resulta. Tingnan natin. Let's try to add that. Okay. Ano yan? Hindi na ako marunong mag-excel Okay. Ulit. Okay. So, itong dalawa, 67,500 plus 72,000. So, that is 139,500. Pag pinag-add mo yung dalawa na yan, yun din yun. Okay? So, tali tayo. So, tuloy natin. Okay, sana medyo maliwanag ba, no? Baka lalong kumulo. Okay, so punta tayo sa third quarter. Wala rin tayo niyan ngayon. Tapos, ganun lang din ang pag-compute ng dito. Gross income. So, it's this time ito ay 665,000. At ang ating deduction sa problem, balikan natin, baka nakalimutan mo na. Third quarter deduction, ito yun. 380, ito yun. 380,000. Okay, so we're on the right track. Lagyan natin dito, 380,000. And 665,000 less 380,000, that's 285,000. Ano tawag natin? That's the taxable income this quarter. So, parang papataas naman ang trend, ano? Yan. Okay. I-add daw natin, sabi sa item number 8, yung taxable income ng previous quarter. Magkano ba yun? Ito ba ay 465, 240, or 225? So, ito yun, 465. Okay. So, pakita natin yan. Therefore, 285, ito yun, plus 465, ang ating total taxable income to date ay 750,000, and then multiply natin sa 30%, ang ating income tax due is 225,000. Hindi applicable ang MCIT, so lampasan natin yan. Bring down 225,000, copy lang natin daw. And then, ang sabit, less tax payment for the previous quarters. Okay, so income tax due. So, ibig sabihin ito bayad na, no? Balik ako sa quarter 2, yung 139,500. So, ito yun. Itong 139,500, ito ay yung nabayaran na natin, or nabayaran natin sa nakaraan. Ang total is 139,500. Ano nga yun? Yung 65,500 or 67,500 tsaka 72,000. Yan, bayad na yan. Kaya, ang ibabawas natin dito is 139,500. Okay? At ang ating magiging income tax payable ay 85,500. Okay? So, pag pinag-add mo ulit itong tatlo na to, ang total niyan is 225,000. Okay? Maliwanag ba mga kaibigan? Okay, so doon tayo sa huli. Ayan, ito mahirap pag competition yan, daming data, no? Pateka lang muna, balik muna ako dito. Sa madaling salita, itong 67,500, 72,000, 85,500, kailangan natin itong mabayadan quarterly. So, pangatlong beses na tayo nagbabayad, ibig sabihin. At sa panghuli, yan ang annual income tax return, yung quarter number 4 yon. So, data, kinuha lang natin. Yung 770, dahil wala namang non-operating income. So, yan din yon. Less deductions. Ibig sabihin, yung mga expenses natin na 440. Ang taxable income this quarter is 330,000. And then, sabi, i-add mo daw yung taxable income from previous quarter. So, ito yung 750. Okay, so i-add natin dyan. Para ang ating maging total taxable income to date ay 1,080,000. And then, multiply natin sa 30%. Ang ating cumulative or ating income tax due for this quarter is
324,000. Okay, walang MCIT. So, hindi natin may kukumpara. Bring down 324,000. And then, finally, magkano ka ba yung nabayaran na mula nung first quarter? So, that would be 225,000. Ano yun? Yung binayaran 67,500, 72,000, tsaka 85,500. Okay? So, ibawas natin yon. At ang matitira na lang na income tax due or payable ay 99,000. At again, ulitin ko lang, pag pinag-add mo itong apat na ito, ang sum yan or ang total yan is 324,000. Okay, so sana naintindihan nyo. Mahaba rin yung sinolve natin na yan. So, balik tayo sa ating presentation. So, sana matutunan nyo itong mabuti, no? Balik-balikan nyo kung kailangan. Ayan. Balik tayo sa ating presentation. Okay. So, nasolve na natin itong problem na ito. So, ganun lang ang pag-compute ng regular corporate income tax on a quarterly basis. Okay. So, mainam din nag-aaral natin yung laman ng form para nakaka-relate tayo sa theory at sa actual, sa libro, at kung ano talaga yung ginagawa sa actual practice. Okay. So, tapos tayo sa corporate income taxation or sa regular corporate income tax. Ngayon naman, ang pag-usapan naman natin ay yung tinatawag nating minimum corporate income tax or MCIT. Okay, yabihin lang natin. Ang isang regular domestic corporation, sabi natin sa unahan kanina, ay either subject yan sa RCIT, 30% of taxable income, yun yung regular corporate income tax, o kaya naman at his option or at the option of the corporation, pwede niyang piliin yung 15% gross income tax scheme. Okay? Pero pag hindi niya pinili or hindi siya nag-qualify dun sa 15% gross income taxation, automatically, balik siya dun sa default. Ano yun? Yung RCIT na 30%. Okay? Kaya lang, binanggit ko din kanina na kapag ang corporation ay subject sa RCIT, ay may possibility rin na ito ay mas-subject dun sa tinatawag na MCIT. Sa madaling salita, ang dapat niyang bayaran is either 30% of regular corporate income tax o kaya 2% na minimum corporate income tax, whichever is higher. Diba? Dalawa pa i-computin mo, yung RCIT tsaka MCIT. Tapos pipiliin mo whichever is higher. Tapos yun ang babayaran natin. Ang tanong ngayon, sir, kailan magsisimula yan? Sa unang taon po ba? Sa pangalawang taon ng business? Sa ikatlong taon po ba? O kailan po ba ang imposition? O, simula ng imposition of MCIT. Ito yung ating nasa tax code. Year of commencement plus 4 years. O, ganun kasimple. Diba? Dadagdag lang ng 4 years. Hindi ko pa rin sir maintindihan. So, maglagay tayo ng halimbawa. Halimbawa, isang corporation ay na-register at nagsimulang mag-operate noong June 1, 2015. Ang tanong, kailan magsisimula yung application or imposition ng MCIT? Di simplihan natin, mag-add lang tayo ng 4. Ibig sabihin, MCIT will apply beginning taxable year 2019. That's 2015 plus 4, 2019. O, teka muna, baka may nagtataka. Sir, hindi naman po nagsimula ng January 1 yung business. Nagsimula po siya June 1, 2015. Kaya baka ang argumento hindi naman nabuo yung 1 year. Okay. Ngayon, sa tax code natin, ang interpretation ay hindi naman sinabi doon na kailangan mabuo yung 1 year. Basta ang kailangan lang yung taon kung kailan ka nagsimula, whether nagsimula ka ng beginning of the year,
middle of the year, o kaya sa dulo ng taong ka nagsimula. Hindi ganun. Basta yung taon na yon plus 4 years, yun na, or doon na magsisimula yung application or imposition ng MCIT. Ibig sabihin, kahit December 2015 pa siya nagsimula, still, 2019 magsisimula na yung application ng MCIT. Sana maliwanag sa atin yan. Ngayon, paano i-compute? Simpleng-simple lang. 2% times gross income. Kaya nga tinuro sa atin yung pag-compute ng gross income. Pwede mong basahin to sa ating tax code, pero for your information, ito ay nagsimulang ma-introduce nung inamend yung ating tax code. Ang amendment na yun is yung Republic Act 8424. Ang title nun, Tax Reform Act of 1997. Okay? At sinabi doon na simula January 1, 1998 ay meron ng MCIT. Okay? Ngayon, tuloy natin. MCIT pa rin. Sir, kailan ko malalaman kung MCIT ang babayaran ko? Ito yung rule. The MCIT shall be imposed whenever, number 1, taxable income is 0. Bokya. Walang kinita. Revenues, o yung mga revenue natin ay equal lang sa ating lahat ng expenses. 0. Di ba pag 0 dapat wala kang bayaran? Pero hindi. Sabi ng BIR, you have to pay MCIT. Computin mo yung MCIT, bayaran mo yan. Ito ang mas masaklap. Magbabayad ka pa rin ng MCIT in case merong net loss. Di ba ang saklap? Negative na ang result, pero kailangan mo pa rin magbayad ng MCIT. Wala tayong magagawa. Nasa batas yan eh. At yung medyo magaan-gaan na senaryo sa tatlo is yung pangatlo. Ano yun? Whenever MCIT is greater than RCIT. Ibig sabihin, kailangan mo kasi mag-compute lagi ng MCIT tsaka RCIT. Tapos pag-kukumparahin mo, whichever is higher. Ngayon, pag mas malaki MCIT, yan ang dapat mong bayaran. Ngayon, ito ang naging problema. Dahil sa mga ganyang senaryo, nagkaroon tayo ng tinatawag nating excess of MCIT over RCIT. Di ba? May sobra kang ibinayad. Sobra ng MCIT over RCIT kasi nga, minsan mas mataas yung MCIT kaysa sa RCIT, kaya merong excess. Ang tanong ngayon, paano yung excess na yun? Paano po yung sobra naming binayaran na yun? Okay, yan. Medyo nagluwag naman yung batas natin yan. Ang sabi, yang mga excess na yan ay pwede mong gamitin bilang tax credit in the 3 immediately succeeding years. Ano ba yung tax credit? Pambawas yun ng income tax. Ayun. Mababawi na mo naman pala. Kung sakaling mag-report ka ng income sa susunod na 3 taon. Okay? Regular income. Regular corporate income tax ang babayaran mo. Ibabawas natin yan. Okay? Ayan, tuloy natin. Itong MCIT na to, it applies to both quarterly and annual return. Ibig sabihin, quarterly pa lang, ay kailangan mo na mag-compute ng MCIT at ikumpara ito sa RCIT. Ngayon, baka nag-iisip kayo, bakit nga ba kasi na-impose pa yung MCIT yan? Bakit ba naisipan yung MCIT na yan? Ganito kasi yan. Ang mga ginagawa nila yung Republic Act 8424, may nagsumbong sa mga gumagawa ng batas natin. Ano yung sumbong? Sabi, ilang corporation daw ang ginagawa ay sadyang nagre-report ng maliit na income at mas malala pa, nagre-report ng net loss. Bakit? Para hindi makapagbayad ng income tax. Yung baga, deliberate na yung paggawa nila ng manipulation sa kanilang reported revenues and expenses. Pinapababa o kaya naman ginagawang negative. Ayan tuloy. O isinama. Kasalanan nila yun. No? Sila may kasalanan kung bakit nagkaroon ng MCIT. Kung bakit naisip ng mga gumawa ng batas na yan ilagay ang ganyang provision. Kaya ngayon, wala nang lusot ang mga corporate taxpayers sa pagbabayad ng income tax. Bakit walang lusot? Kasi pag MCIT based on gross income yun. Ibig sabihin,
Ibig sabihin, wala kang gross income, ibig sabihin, wala kang sales, wala kang receipts, wala kang ginawa, ibig sabihin. Pero once na may binenta ka, may ginawa ka, di makukumpitan ka ng gross income. Kasi nga, yung gross income, ito yung ito yung kasama na yung cost plus markup, yung kita, yung patong, di ba? Nandun na rin sa gross income. Kaya yung posibleng wala, di ba mautakan si BIR? Tama? Okay. Tuloy natin. Para mas maging maliwanag pa sa atin yan, i-illustrate natin yung MCIT na yan. Basic illustration muna tayo. Okay? Para sa ating illustration 1, a corporation is subject to MCIT reported the following. Ibig sabihin, nandun na siya sa period na covered na siya ng MCIT. So, ang tanong dito, how much is the minimum corporate income tax? Sana ganito kadali lahat ng problems, So, meron tayong gross sales, sales return, sales discounts, inventory, acquisition of inventory, freight, discounts, returns, inventory balance. Okay. So, balik tayo dun sa ating Excel para i-compute natin ito. Okay. Para ma-compute, yung una natin kailangan, yung gross or net sales. Ito yun. Excuse me. Net sales muna tayo. So, ang net sales para ma-compute is gross sales less sales returns na 30,000 less sales discount na 40,000. So, ang ating net sales is 1,930,000. So, check natin formula yan. Minus 30, minus 40. So, correct. Ngayon, doon tayo sa pangalawa, cost of sales. Para makompute ang cost of sales. Okay, ang cost of sales, para makompute natin, ang mga kailangan nating data. We have inventory balance January 1. Ayun yun, yung 150,000. So, nandun sa problem natin yun. And then, dapat nating i-add yung ating net purchases. At ang net purchases, para makompute mo, lahat ng binili mo, less discounts, etc. yun. So, for example, yung acquisition natin during the year at gross na 850,000. So, add natin yan. Freight on acquired merchandise na 35,000. Ito yung freight in. Inventoriable cost yan. So, kasama yan. Less yung ating purchase discounts kung nakatipid tayo, nagbayad tayo na maaga, o kaya meron tayong mga returns kasi defective siya. So, sa mga purchase returns, bawas natin yan. Okay, so 850 plus 35 minus 70 minus 20, so that's 795. Check natin formula, plus minus minus. Okay, so ang tawag doon yung 150 plus net purchases. Ay, mali, lipat natin. Ang ating net purchases ay 795. Tapos, yung sum nito, yan, 150 plus 795. Yan yung ating cost of goods available for sale, which is 945,000. Ibabawas lang natin yung ating ending inventory na 240,000. Tingnan nga natin kung tama. Mali. Gagawin natin formula. So, 945,000 less 240,000. So, ang ating cost of sales ay 705,000. So, meron na tayong net sales 1,930. Meron na rin tayong cost of sales 705,000. So, pakita natin ang ating gross income, net sales 1,930 less 705. Ang gross income natin is 1,225,000. Multiply lang natin sa 2% MCIT rate. Ang ating minimum corporate income tax is 24,500. Okay. So, madali-dali, Sana ganun lang, Kaya lang, dapat dito, alam mo mag-compute ng net sales. Alam mo mag-compute ng cost of sales. Okay? Ngayon, balik tayo sa presentation natin. Okay. Yan. Okay, so nasagutan na natin yung illustration na. Reviewin lang natin ulit. Ang kinumpute natin yan, ito yung ating ginamit na formula. Net sales less cost of sales equals gross income times 2%. Yun na yung ating minimum corporate income tax due. Okay? Ngayon, sir, napakadali naman po nun. Di medyo level up natin ng konti. Illustrate ulit tayo ng MCIT
Ito naman ang scenario ngayon. Ang requirement, compute for the income tax payable for 2016, 17, 18, and 2019. Ayan, si ABC Corporation, yung paborito natin, which started operation on October 2, 2013. So, tandaan nyo na, October 2, 2013 had the following data. Meron siyang gross income, business expenses, net income. Okay, panay net income na, walang net loss. Okay. So, balikan natin yung Excel natin, ha. Ipa-plot ko dun yan. Okay. Okay. So, ito yung problem na yan. Yan. Plot lang natin sa Excel. So, sa ABC, October 2, 2013. Highlight nga natin yan para di mo makalimutan. Ay, na-highlight lahat. Ayan mo na nga. Okay. So, income tax payable ang pinapakompute sa atin. So, para ma-solve yan, so ito yung ating problem. Okay, pero i-hide ko muna yung iba, no? Pero hindi lahat ma-hide, ha? Para hindi ka masyado marami nakikita. Para masunod rin yung ating computation. Okay, so hindi na-hide yung red, no? Okay. Ngayon, ang tinatanong is income tax payable. Ayan, reminder, 2016, 17, 18, and 19. So, unahin natin yung 2016. So, alisin muna natin yung mga pampagulo dyan. So, for 2016, kuhanin ko na yung yan, papakita ko na yung ating gross income. Ayan yan, 10 million, 8 million, saka 2 million. So, plot ko na. Ito yun. Okay? So, ito lang yun. Okay? Yung data natin. So, meron tayong net income na 2 million in 2016. Pumpitin natin ngayon yung regular corporate income tax. Paano ba yun? The 30% of taxable income. So, ang taxable income natin dito is yung net income. Okay? Sana maliwanag yan. So, kumpitin natin. Dito kayo tumingin, ha? Sana nakikita nyo dito. So, computation natin is net income or taxable income times 0.3 or 30%. Yan. So, that's 600,000. Okay. Ang tanong ngayon, magkano yung MCIT? Okay. Ngayon, ang sagot natin ay hindi pa siya applicable. Why? Kasi nga, wala pa siya dun sa 4th year of operation as prescribed by the tax code. Di ba, naalala mo kanina? Balikan nga natin. Kailan ba siya nagsimula? Yan. October 2, ito yun, 2013. So, plus 4. 14, 15, 16, 17 pa dapat siya. 17 pa dapat mag-apply yung MCIT. Kaya dito, sa 2016, not yet applicable. Kaya, wala tayong ibang choice. Kundi, ang ating income tax due ay 600,000. Okay? So, ngayong 2016, wala tayong excess MCIT. Kaya, lagay ko dito, not applicable. Pinlat ko lang muna dito kasi magagamit natin sa mga sunod. Therefore, ang ating income tax payable din ngayong taon ay 600,000. Income tax due is equal to income tax payable for 2016. Okay, sana maliwanag sa atin yan. Okay, doon naman tayo sa 2017. Okay, pagdating ng 2017, ilitaw na rin natin yung gross income at yung ating net income. So, kumpitin natin ang RCIT. At dahil ito naka-formula na to, idediretso ko na lang na ganyan. So, ang ating regular corporate income tax for 2017 is 240,000. That's 800,000 times 30%. So, 240,000 yan. Okay? Sana nasundan nyo. Ngayon, dahil 2017 na, ayun, mag-compute na ngayon tayo ng MCIT. Paano kumpitin yun? That is equal to gross income, ito yun, times 0.02 or 2%. Ang sagot na lilitaw dyan is 300,000. O, ngayon, mamili ka. Whichever is higher. Obviously, 300,000. So, markahan natin yan. That's higher.
So, yan ang ating dapat bayaran na income tax for 2017. Kasi nga, whichever is higher. So, maliwanag yan 300,000. Ngayon, obviously, mas mataas yung binayaran mong tax sa dapat mo bayaran na 240 lang. Ano na nga yun tawag doon? Ang tawag doon, excess MCIT. 300 less 240. Ang excess natin ay 60 para sa taong 2017. Okay. Ngayon, mapapansin mo dito, yung ito, highlight ko nga. Ito, tsaka itong dalawa na to. Ayan. Bali, 3 taon yan. Ibig sabihin itong 60,000 ka nito, kasi na to, pwede natin magamit as tax credit sa mga susunod pang 3 taon. Yan. Okay. Yan. Pwede siya magamit. Tapos pagkari niya, expired na. Okay. Magamit mo man or hindi. So, standby lang muna dyan yan. So, for 2017, 300,000 ang babayaran natin. So, hindi pa natin ito ibabawas kasi sa mga susunod pang taon natin yan gagamitin. Okay? Ngayon, let's go to 2018. Palitawin na rin natin yung ating gross income at ang ating net income. At para ma-compute ulit ang RCIT, ayan, 500,000 times 30%, 150. Pero pag nag-compute ka ng MCIT, which is based on gross income, ito yung pagbabasihan natin, 2% yan, ay ang lalabas ay, yun, 330,000. Mas malaki na naman siya kaysa sa RCIT. Ibig sabihin, ito na naman ang kailangan nating piliin. So, ang ating babayaran or income tax due ng 2018 is 330,000 representing MCIT. Okay? At dahil mas malaki na naman yung MCIT kaysa sa RCIT, ngayong 2018, magkakaroon tayo ng isa pang set ng excess MCIT 180. At ito, ayan, napansin mo, 3 taon mo rin siya pwede magamit as tax credit. Okay? Pero ngayon taon, ang ating payable ay mananatiling 330,000. Sir, teka lang po. Nakita niyo ba yung 60? Ito. Yan, nakita niyo po yung 60,000 na yan? Bakit hindi po natin ginamit as tax credit ng 2018? 330, malaki-laki po yun. Bawas minus 60. Sana yon. Bakit? Teka muna. Yung excess MCIT ay di mo pwedeng gamitin sa kapwa MCIT. Gagamitin mo yan pag RCIT. O, hindi alam namang RCIT dito, di ba? Kaya, di mo siya gagamitin dyan. Ito, tingnan natin kung magamit natin next year. Okay? Tuloy natin. Last year, 2019, ating gross income is 19 million. Ang ating net income, ayun, pumake up. Naging 2,400,000. So, 2,400,000 times 30%. Ayan yun. Ayan yung formula. That's 720,000. At pag nag-compute ng MCIT based on 19 million, ang lalabas ay 380,000. This time, mas mataas naman yung RCIT. Kaya ang ating tax payable ay yung RCIT na 720,000. Okay. At dahil ikaw ay bumalik na, balik loob ka na, RCIT ka na, okay, hindi ka na aduda-duda, parang ganon. Sabi, pwede mo nang gamitin to. Yan, gamitin natin, pambawas 60,000. Wala ka na rito ngayon yan. So, putulin ko na yan. No appeal. Okay? Yung 180, 1720 less 60, di marami pang matitira, no? Pwede mo pang gamitin itong 180. Gamitin natin yung 180. Balitawan natin yung 180. Yan, minus na rin natin. Putulin na natin yung kanyang effectivity kasi hindi na mo na yan magagamit yan. Kasi nga, nagamit mo na ng buo ngayong 2019. Pero kung sakaling hindi pa, ayun, so, pwede mo pa siyang magamit yan. Yung 60 hanggang dito, kung may natira. 180 kung may natira hanggang dito. Okay, ngayon, 720 less 60 less 180. Check natin yung formula. Minus. Correct. So, ang ating income tax payable ngayong 2019 ay 480,000. Isang realization dito, hindi naman nasasayang pala minsan yung excess MCIT.
Okay, so sana naintindihan natin yung pag-compute ng MCIT. Balik tayo sa ating presentation. Okay. So, problem solve tayo. Illustration theory, solve. Summary, 2016, hindi pa subject sa MCIT, nagbayad ng regular tax. 2017, subject na sa MCIT, nagbayad ng MCIT, nagkaroon ng excess. 2018, syempre, MCIT ang binayaran, nagkaroon ng excess. Pagdating ng 2019, RCIT ang mas malaki kaya ng binayaran. Nagamit lahat ng excess MCIT dito bilang tax credit. Sir, kaya ko pa po yung ganyang problem. Okay. Sige, that's good. Ano naman tayo sa illustration 3. At itong illustration 3 na to ay sadyang kinopya natin from RR o Revenue Regulation 12-2007. Ito mismo yung nakalagay na illustration doon. Nakalagay doon, ang require pala muna, compute for the quarterly income tax due and payable. Ayan ha. Panday Corporations computed. Ayan, na-compute na daw. Normal income tax. Ito yun. And MCIT. Ito yun. Na-compute na nila. And creditable income taxes withheld from first to fourth quarters. Ito yun. Palabanag natin mamaya yan. Asal ba ako? Including excess MCIT. Ito yan. 30,000. And excess withholding taxes from prior years are as follows. So, ito yung isa pa, 10,000. Ngayon, medyo nagdagan ng mga data, ano? Ang ipo-point out natin dito, sa ipo-point out natin, ang MCIT kino-compute quarterly. At ipo-point out pa natin, may mga rules dyan sa pag-compute ng MCIT dun sa quarter na yan. So, balikan natin yung Excel para sa ating illustration 3. Okay. Mahirap-hirap to, no? Tama. So, nilipat ko dito yung data. Ito yun. Ng illustration 3. Normal income tax, MCIT, tax withheld. Para madali nating makita, no? Okay? Ngayon, para i-solve yan, hindi ganito gawin natin. Tago muna natin ito iba. Okay. Para ma-solve natin yan, edi plot natin. Kailangan mo ng quarters 1, 2, 3, 4. Ano ba ito? Row para sa normal income tax. Another row para sa minimum corporate income tax. Gawin nga natin itong normal income tax. Or RCIT ito, ha? Tapos ito namang isa, MCIT. Okay. Ano rule natin? Whichever is higher. Tama? So, ipa-plot ko lang itong mga data na to. Itong column na to. Tsaka ito doon sa problem natin. Tinanong nga, balik ulit natin. Okay. Ay, paano nga ba? Ipa-plot nga lang bang ganon? Unahin natin yung quarter 1. Sa quarter 1, ang ating normal income tax is 100,000. At ang ating minimum corporate income tax, diba, given na 80,000. Ano rule natin? Whichever is higher. Lagyan ko ng kulay pala. Ayan, 100 yung higher. Kaya yung pipiliin natin, na tax to be paid, 100,000. Ngayon, i-less mo daw lahat ng mga ito. Lahat ng applicable sa mga nakalista rito. Isa sa nakalista sa taong 20 sa first quarter is yung 20,000 na tax withheld, tsaka itong 30,000, tsaka 10,000. Tinangan natin kung i-reflect lahat yan. Okay, so 10,000 tax withheld ng prior year, bawas natin yan. 20,000 tax withheld ng first quarter, ibawas natin yan. Tapos yung excess MCIT nung nakarang taon, di ba? Hindi man nag-expire agad dyan, sabi. O sige, pwede mo dyang ilagay or ilagay sa computation mo ng first quarter para pambawas. Okay, so 100,000 which is normal income tax minus 10, 20, 30. Ang ating income tax due ay 40,000
para sa first quarter. Okay? Pagdating naman ng second quarter, so i-plot natin yung mga data. Ito rin yun. Ay nasa given. Ayan. So, pili tayo. Whichever is higher. Obviously, it's 330,000. Kaya dito, ang ating income tax payable or income tax due ay 330,000. Maliwanag? O yan, naka-red naman na yung higher. Ngayon, sir, bakit ganyan po yung data? 220. Tsaka 330. Nakakalito po ata. Balikan natin problem. 100. Wala naman po 220 dyan. So, 100 tsaka 120. Check nyo to. Yan. That's 220,000. Kaya, yung quarter 2 natin, 220,000. Eh, yung 330 po, paano yun? Tingnan natin. 80 plus 250. Check this. O, diba? 330,000. So, yun. Cumulative siya. Okay. Ngayon, di 330,000 na nga. Dahil ito cumulative, ibabawas mo pa rin yung 10,000. Ibabawas mo pa rin yung 20,000 na tax withheld ng first quarter. Lalo na mong ibabawas yung tax withheld ngayong second quarter, 30,000. At dahil nagbayad ka ng 40,000 noong first quarter, ito yun. Income tax payment yun ng first quarter. Bawas pa rin natin yun. Kaya, 330 less 10, less 20, less 30, less 40. Ang matitira dyan ay 230,000. Check natin formula kung tama. Okay. C4 minus 11. Okay, so 230,000. Correct. Ngayon, sa quarter 3, plot na rin natin. Baka magtataka na may iba dyan. Ganito yan. 470 tsaka 430. 100, 120, 250. Pag-check mo dito sa baba, 470 yan. Ngayon, 80, 250, 100, 430 yan. So, ito sila. Okay. Okay, cumulative. Whichever is higher, obviously, that's 470,000. So, yun ang ating income tax due. Ibabawas pa rin yung 10, 20, 30. Yan, bawas pa lahat yan. Yung 40. Tapos, nagbayad yan ng 230 nung second quarter, diba? So, ibawas din natin yan. Tapos, tax withheld, third quarter, 40,000. Saan ba yun? Tax withheld, third quarter, 40,000. So, ito yun. Bawas din natin yan. Tapos, yung sir, teka muna, sir. Malagay ko muna pala. Yung excess MCIT ay ilalagay din natin ngayong third quarter. Sir, paki-highlight nga po ito. Ayan eh. Usap ko yung sarili ko. Hin-highlight ko. Ayan. Bakit, sir, dito sa part na to, hindi po isinama or ipinambawas yung 30,000 na excess MCIT, pero pagdating third quarter, yun, binalik na naman po. Analyze natin bakit. Ayan. Ikaw nga magsabi yung bakit. Nag-gets mo ba kung bakit? Okay. Kasi nga, ang binayaran natin ng quarter 2 as MCIT at hindi natin pwedeng ibawas sa MCIT yung excess MCIT sa kapwa niya MCIT. Babawas lang natin yan or allowed lang ibawas para sa isang income tax payable arising from regular corporate income tax scheme. Okay, so wala. Dito meron kasi nga 470 normal income tax yun, di ba? So, sa third quarter natin, ang ating income tax due is 70,000. Okay? Tuloy natin. Last quarter, plot the data. Whichever is higher, so 670. RCIT pa rin. 670. Needless to say, babawas ko itong mga to. Babawas ko itong dalawa na to. Yung 30,000, babawas ko rin yung excess. Ngayon, makikita ka pa sa given na tax withheld
Fourth quarter, 35,000. Asan ba yan? 35,000. Ayan, bawas din natin yan. Tapos, dahil last quarter, nagbayad ka ng 70. O, di ba alisin natin yan? Ayan, bawas din natin. Para, ayan ang formula. Okay naman. Okay. Ang ating income tax due is 165,000. Okay. Maliwanag. Maliwanag ba sa atin yan? Okay. So, ganyan kadali ang pag-compute ng MCIT on a quarterly basis. Actually, hindi naman mahirap, no? Parang mahaba lang siya i-compute. Okay. Ay, sana nga sir, gano'n isa dyan. Okay. So, illustration 4. Meron pa, sir? Doon pa rin galing. Doon mismo. Pero meron silang binagong konti. Ano yun? Yung fourth quarter data. Yung normal income tax ng fourth quarter is 50,000 lang. At ang MCIT ay 120,000. Ang tanong, dahil sa pagbabago na yun, ano ang epekto sa annual income tax due and payable? Okay, let's go back to Excel. Ay. Sorry, nasa Excel pa pala ako. Balik pala tayo sa problem. Yan. Ayan, hindi nyo pala nakita yan. So, ulitin natin. So, another illustration. Illustration 4. Doon pa rin galing kayo ng sabi ko. Si Panday pa rin. Pero may binago lang silang data. Yung data ng fourth quarter. Yung normal income tax, ginawa nilang 50,000. Yung MCIT, ginang 120,000. So, kung ano man ang gusto ipakita ng RR 12-2007, tingnan natin. Okay, so, balik tayo dun sa Excel. Okay. Nandun na naman yung data. Kaya, hindi nyo kailangan mga mababalikan pa natin yan. Okay. So, ito yun. Nampilat ko lang. So, kamukha ng data kanina, binago lang nila yung dulo. Yung ginawang 50,000. Balikin nga natin data kanina. Tanda mo, 50, 120. Yung first data dyan, 200 tsaka 100. 200, 100. Pero ngayon, 50 tsaka 120. Okay, ano epekto nun? Okay, tingnan natin. So, naka-highlight na. Ayan. First quarter, same, 40,000. Second quarter, 230. Patunayan natin. Kamukha, okay, pahingo to. Ayan. Yung problem to kanina. Illustration 3. Papahin ko lang yung ito mismo. Kung saan siya nag-iba. Okay. So, sa ilalim lalagay ko, ay, mali. Paste natin as number. Yan. So, same. Ayun. Dahil yung huli lang binago, doon lang din nagkaroon ng pagbabago. Anong pagbabago yun? Check natin. Sa fourth quarter kanina, RCIT or NIT. Pero dito, ang mas mataas is yung minimum corporate income tax na 550,000. Kaya, yun ang mabayaran natin. MCIT. Ano epekto? Bawas mo pa rin lahat. Yan. Taxes withheld. Yung 40 tsaka 230. Tsaka yung 70. Ito yun. Pero, sa bandang dulo, ito, highlight natin. Alisin ko natin iba yan. Dito, hindi natin ginamit yung 30,000 na pambawas. Bakit? Kasi kung babalikan natin ulit, ang tax due natin, ang naging basis is MCIT. Ito ay excess MCIT, hindi pwede natin magamit. Kaya, ang naging income tax due natin is 75,000. Okay. Ang point out dito, ang punto rito, hindi mo ibabawas itong 30,000 dito. Okay? So, sana maliwanag sa atin yun. Yun ang pinagkaiba nilang dalawa. Okay. Ayan. So, nakikita mo sa Excel natin, wala nakaduktong. So, more or less, panay theory ng mga kasunod dito. Kung meron pa kayong mga tanong, comment lang kayo. Sana masagot natin. Okay. Okay. Balik tayo sa ating presentation. Okay.
Ngayon, minimum corporate income tax. Meron pang theory. Ito na yun. Kailan pwedeng isuspend? Through a recommendation by the Secretary of Finance, ang MCIT. Ito yun. Mga instances. When the corporation incurs losses due to, yan, prolonged labor disputes, force majeure, or any legitimate business reverses. Kung ibig sabihin, legit yung loss niya. Kasi nga wala siyang trabador. Kasi naka-strike. Okay, na baha. Ano pa ba? O nasunugan. Mga tipong ganon. Okay. Okay, tulad ngayon, may COVID. Walang masyadong income. Pwedeng isuspend yung MC. IT kung sakaling isang taon. Matagal siya, no? Matagal siya nag-last. Mga 6 months. Okay, so tandaan natin yan. Okay, tuloy natin. Sino naman yung mga exempted sa MCIT? Sabihin, no need to compute for MCIT. So, ito yung ilan sa mga exempted. Ano na dyan? Yung mga proprietary educational institutions and non-profit hospitals, which is subject to 10%. Sila yung mga special domestic corporation. Tama? Kasama na rin dyan yung mga FCDUs and OBUs. Sila rin na exempted sa MCIT. Ganon din yung mga firms that are taxed under special tax regime, kagaya nung nasa PESA or POI. Okay. So, exempted din sila pag ang ano pa nila special income tax regime. At isa pa yung mga international carriers, as they are subject to a tax of 2.5% special tax rate of their gross Philippine billings. So, ilan lang yan sa mga exempted. Tuloy natin. Ngayon, kawawa naman kung di natin didiscuss ng konti yung gross income tax. So, pasadahan na rin natin ng konti. Ang isang corporation, gaya ng sabi ko, regular domestic corporation, ay may option to be taxed at 15% gross income. That is under Section 27A of our tax code. Tax rate is 15, tax basis gross income. Kaya lang may requisites yan. Sa batasan ni requisites, ito yun. Ayan, balik natin. Number 1, a tax effort ratio of 20% of gross national product. Wow, may lang masasabi ko dyan. Number 2, a ratio of 40% of income tax collection to total revenues. Wow. Number 3, a VAT tax effort of 4% of GNP. Isa pang wow. Number 4, a 0.9% ratio to of the consolidated public sector financial position to GNP. Okay, so yan ang mga requisites para ma-entitle or magkaroon ng option si regular domestic corporation ma-tax ng 15% based on gross income. Ganda. Napakalupit na corporation yan. Kaya nga, wala pa nakakomply niyan. Kaya wala pang gumamit. Base sa research ko, wala pang nakagamit itong gross income tax na to. Batas siya, pero hindi pa na-apply kahit minsan. Okay? Kasi napakahirap ng requirements na to. Diba? May GNP pang involved. Percentage of GNP. Diba? Napakahirap nun. Okay? Kaya hindi na natin masyadong ipapaliwanag pa itong gross income tax na to. Basta ito ay isang optional tax scheme for regular domestic corporations. Okay. Kung sakali lang naman ma-meet yung requirements. Ang sabi, yung option na to be taxed at 15% is irrevocable for 3 consecutive years. Pakitandaan nyo yan. Tuloy natin. Yan. Sa bandang huli na tayo. Filing of tax return for regular domestic corporations. Kung forms ang pag-uusapan, quarterly, di yung 17 auto Q. Pinakita ko yung kanina. Nag-fill up tayo, no? Sample fill up do sa problem.
Annual income tax return using BIR form number 1702 RT. Okay. So, sa ako na ipapakita sa inyo yan pagka magpipilat na tayo ng 1702 RT. Deadlines. Pag quarterly income tax return, ang deadline is 60 days after the close of its taxable quarter. Ibig sabihin, within 60 days after each quarter. O, diba? 2 buwan. Ganun. For annual ITR naman, ang pinakaroon na nakalagay, 4th month after the close of its taxable year. Pag January to December ng taxable year mo, calendar ka, o di April yan. Okay, kasi minsan, allowed yung mga corporation na mag-iba ng accounting period. Yung fiscal, kumbaga. Hindi January. Pwede. Pag gano'n ang senaryo, kagaya ng mga schools minsan, kapag ganyan ang senaryo, basta 4th month after the close of each taxable year. Okay? Thank you so much. Mahaba habang usapan nyo nangyari doon. Thank you sa pagtatsagaan ninyo. Sana meron kayong natutunan muli doon sa ating discussion.